안녕하세요, 여러분. 잘 지내셨습니까? Hello, magandang araw po. Kamusta po kayo? So, ito po yung continuation ng ating discussion about the consonants. Okay? So, nag-stop po tayo kay aspirated consonants. Yan. So, when you say aspirated consonants, ito po yung mga consonants na may puff of air, no? Or buga ng hangin kapag ka binabasa. Okay? First consonant natin na aspirated ay si hiyat. Ayan. Okay, mukha siyang nakasombrero na tao, no? So si hiyat, ito po yung character name niya. Hiyat. Ayan. Kapag po siya ay nasa unahan, no, ng isang word or ng isang syllable, like this example, ayan, vowel a and hiyat. So, ang tunog niya po dyan is H, no? Ha. Ayan, magiging tunog niya po ay ha. Ito yung basa sa kanya. Ayan. Vowel a, yun yung a. And then, hiyat, nasa first syllable, H yung basa. Ganon din po sa second syllable. Halimbawa, we have ha, ha. Okay? So, dito, first syllable, ha. Second syllable, ha. Ha, ha. Same na, H pa rin yung tunog niya. Pero kapag siya ay nasa patchim, o nasa ilalim, no? Again, patchim is a final consonant. Kagaya ng example na to. Ayan. So, meron tayo ditong siyot sa unahan. Soft CH pag nasa unahan. And then, vowel U. Okay, yung nasa gitna. And then, yung hiyot ay nasa ilalim. Ito. Yan, nasa patchim siya. So, magiging tunog niya po yan dyan pag nasa ilalim ay letter T. So, ang basa, chot. Chot. No? Dahil ito ay CH. Soft CH. Hindi talaga literal na matigas na CH. Soft lang po yan. Then, we have U. Etong vowel. And then T. Chot. Chot. So, ang basa dito ay chot. Chot. Mapapansin mo may hangin. Chot. Chot. Ayan. Next consonant natin ay si kiyok. Kiyok. Nanggaling to kay kiyok. No? Nilagyan lang po ng hangin. Kaya naging kiyok. Okay, so example, ito, no? Ayan. Ayun. So, familiar? Kiyok. Nilagyan ng isang guhit doon sa gitna. Nagkaroon ng tunog na H o yung hangin. Kiyok. No? Naging kiyok. Ayan, kasi may hangin na siya. Okay? So, kapag po siya ay nasa unahan at nasa gitna, okay, parehas lang na KH yung magiging tunog niya. Example, we have this word. Okay? Ka. 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 So, meron pong hangin pag binabasa. Ayan. Ka. Ka. Okay? Kunyari naman, meron tayong nakita sa gitna. Ayan. 2 syllables, 1 word. Second syllable, merong kiyok. Tama. KH pa rin yung basa. So, ka, per syllable, no? Ka, ku. Kaku. Kaku. Ayan. Kaku. Kaku. Okay? Nasa second syllable siya dyan. Pag naman po siya ay nasa ilalim, or kagaya ng last example natin, nasa patchim. Example. Okay? Ka. Nilagay natin as patchim. Etong nasa ilalim. Ayan. So, ang tunog naman po nito pag nasa patchim ay letter K. So, K lang. So, ang basa magiging kak.
kak, kak, kak. Ayan. Kak, kak, kak. Ayan. So, yun. Ito naman si kiyok. Okay? Ang pangatlo naman nating aspirated consonant ay si tigot. Tigot. Nagmula siya kay tigot. Ayan, di ba? Ito si tigot natin. Okay, ito naman si tiot. Tiot. Merong TH na tunog. Tiot. Tiot. Ayan. Pag siya ay nasa unahan or nasa second syllable or middle or nasa gitna, nasa loob ng isang word, TH pa rin yung magiging tunog niya. TH. Example. Ito. Yan. First syllable. Ang basa dyan, T-H-A. Ta. 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 Ayan. Ta. No? Okay. Let's say, nasa second syllable siya. Baguhin natin para medyo magkaroon ng konting twist, no? Hindi palaging siya. Kunyari, eto, piyop, okay? Kung tatandaan nyo, pag nasa unahan, si piyop, no, voiceless sound similar to letter P or in between P and B. And then we have vowel U dito. So, ang basa dito, pu, 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 pu. Okay? Now, si tiot, no, lalagay natin sa second syllable. Ibig sabihin, this is one word. Ayan. One word. But, si tiot ay nasa second syllable. Nasa loob po siya ng isang word. Okay? Okay. So, nasa unahan man siya o nasa loob ng isang word, TH pa rin yung magiging tunog niya. Or, dito, since may O na malambot na vowel na kasama si tiot, ang basa dyan, to, to, buto, buto, puto, puto. Ayan, kung napansin nyo, no? Puto ang basa. 지금부터. Ayan. puto, puto. Ayan. So, eto. Pag naman po siya ay nasa patsim, kagaya ng ating example, chot at kak, no? Ano po? Ang magiging tunog niya ay letter T. T. Example. Ito. Meron tayong kiyok at a. Nasa unahan si kiyok. Kung natandaan nyo pa, pag nasa unahan siya, mas malabo siya sunog na K. And then we have vowel a. So, ang basa dyan, ka. 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 Then, nilagay ko sa patchim si tiot sa ilalim. Now, the tiot here na nasa ilalim, magiging tunog T lamang. So, wala nang hangin. No? So, pag binasa, kat, 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 kat. Wala na yung hangin kasi letter T siya pag nasa ilalim. Ganon kagaya ni kiyok. Pag nasa ilalim, K lang din. Si hiyot, ganon din. Pag nasa ilalim, T lang din. Wala na silang hangin doon. No? So, again, we have ta, puto, kat, ta, puto, kat. Okay. So, yan ang ating pangatlong aspirated consonant. Pang-apat naman, okay, so nanggaling siya kay piyop, pero nagbago total yung itsura niya. Naging ganito. Mukha siyang Roman numeral number 2. Okay, so ito yung appearance niya. Ano po? So, kung nanggaling siya kay piyop, magiging piyop. Magkakaroon ng hangin or yung puff of air pag binigkas. So, from piyop, magiging piyop. Oh, let's say, lagyan natin ng hangin. Yan. Piyop. Piyop. Itong character na to. So, ganun din po, nasa first syllable or second syllable, nasa loob ng isang word, si piyop. PH po magiging tunog niyan. Example, ayan. Ayan.
So, meron tayong P sa unahan, and then E vowel. Okay, kung tatandaan nyo pa, itong guhit na nakatayo ay E vowel. So, pag pinagsama, PH at E, magiging P. 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 Ayan. Magiging P. Ito yung basa. Okay? P. And P in Korean is blood. Ayan. So, this word means blood. Ayan. So, pag nasa unahan, PH. Okay, let's give an example naman na nasa loob po siya. O, nasa second, third syllable or loob po ng isang word. Example. Ayan. Ayan. So, this word muna, meron tayo ditong kiyok. Okay? Pinag-aralan natin si kiyok. Pag nasa unahan, KH yung tunog niya, kaya naging basa dito, ka. So, eto, ang basa ulit, nasa unahan. Tama? Itong first syllable ko na isusulat. And then, yung vowel ko dito is O. May KH. KH at O. Pag pinagsama, ko. 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 Yan. Lalagyan ko ngayon ng piyok dito sa loob niya. Ayan. Again, ano nga basa dito? P. P. Kapag si piyok nasa first, second, third, or nasa loob po ng isang word, PH pa rin ang basa. Therefore, yung dito sa word na to, nasa second syllable siya, PH pa rin yung basa sa kanya. So, ang basa natin dito ay copy. 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 Okay, kung narinig nyo ba, may hangin. P. Ko. Copy. Ayan. Meron na tayong coffee. Copy. Ayan. So, yung word na to, copy. Okay. So, yan po yung kanyang basa. Pag naman po siya ay nasa ilalim, kagaya po ng mga nauna nating mga aspirated form na nagiging normal lang yung basa, ganun din po siya. Magiging normal bilang yung basa kay Pio pag nasa patchim siya. Example. Ayan. Okay? Dito ko siya nilagay sa patchim. No? Ip. Ang magiging basa, ip. Okay? So, balikan lang natin. Meron tayong iyong sa unahan. Ibig sabihin, wala yang tunog. Silent. Then, meron tayong vowel E. So, ito lang yung magiging tunog niya. Sa unahan, E ang basa. And then, may patchim. No? Na piyok. Pag nasa ilalim po, ang magiging tunog niyan, ito, ay letter P. So, ang basa, ip. Magiging basa dito, ip. Ayan, ip. Ito, cat. Yan. Ip. P. P sound po pag nasa ilalim. So, wala na pong aspiration yung tunog, no? Ibig sabihin, another twist lang, si ip na nandito sa word na to, and then, yung word na to, okay? Si piyok po, nasa ilalim. Kung natatandaan nyo pa, si consonant piyok pag nasa ilalim, P rin po ang tunog niyan. Parehas. Ibig sabihin, si ip na nandito at si ip na nandito, parehas po ng pronunciation. But, magkaiba po sila ng meaning. Okay? Kasi nga syempre, magkaiba yung spelling. Okay? So, yung ip na nandito is mouth. While ip na nandito ay leaf or dahon. Okay? So, in English, this is dahon. In English, this is leaf. And in English, this is mouth. So, kung mapapansin nyo, ano po? Parehas po yung kanilang pronunciation, but they have different spelling. Therefore, they have different meaning. Okay? And then, the last po natin na aspirated consonant ay si cha. Ito yung kanyang itsura. Ayan. Cha. Ito na yung CH na matigas pag binasa. Cha. Cha. Unlike ni chiyot pag nasa unahan na soft CH lamang. Ano po? So, galing po siya kay chiyot.
Kung nanggaling siya kay chiyot na may hangin, ibig sabihin, from chiyot magiging chiyot. Chiyot. Ayan. Kasi nga, meron ng hangin. Okay? So, ine-emphasize lang po natin yung hangin, kaya po may TH, may H po doon sa mga example natin. Ano po? Now, so, eto si chiyot. Pag siya po ay nasa unahan, first syllable, second syllable ng isang word, or third, fourth, and so on, basta isang word po siya, nasa loob siya, ang tunog niya is CH, no? CH. Example, dito muna tayo sa nasa first syllable lamang, or one word lang. Ayan. So, ang basa dito is cha, 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 cha. Ayan, cha. Okay? CH, cha, cha. Okay? Pag nasa gitna, example, ayan, okay? So, nasa second syllable po siya ng word na ito. Ayan, nasa second syllable siya. So, ang tunog niya po is CH pa din. Okay? CH pa din. So, again, yung first syllable, meron tayong kiyok, kay yung basa, ha? And then E. So, ki. And then here, meron tayong cha. Ki-cha. Ki-cha. Ang basa dyan, ki-cha. Ki-cha. Ayan, ki-cha. Ayan. So, pag nasa loob po siya ng word, second, third, fourth, or and so on, basta one word po yun, CH pa rin ang basa sa kanya. Pero kapag po siya ay nasa patchim, ibig sabihin, kagaya ng naging example natin, nasa patchim po siya. Ang magiging tunog po niya ay letter T. Pareho ni tiyot, okay? At ni hiyot. T yung magiging tunog. Example, halimbawa, ito. Ay. Okay, we have E. Then, nilagay ko siya sa ilalim. Yan, nasa patchim po siya. Okay, so dahil nasa patchim siya, hindi na CH yung magiging tunog niya, kung hindi letter T na lamang. Okay, na walang hangin. So, ang basa dito, it. It. Kasi E, it. Ayan. So, yan po yung mga word na merong aspiration and their different sounds depending on the positioning po sa isang vowel o sa isang words. Okay? So, may iba't ibang tunog pa rin po